Ngayong gabi. Nasa ganitong chapter ba ang buhay mo? Parang pinapagalitan na, parang pinapalo. Kaya doon naitanim sa akin yung takot. Nag-decide na naman akong lumayas. Gusto ko nang hiwalayan yung boyfriend ko talaga kasi parang mas gusto ko na siya. Tapos bigla niya sinabi sa akin na meron siyang asawa. Second girlfriend ko, lagi nag-aaway. Yung pangatlo, pumunta naman ako ng New Jersey. Paano mababago ang chapter ng kanilang buhay? Alamin yan sa What's Next? Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Camila, meron bang point sa buhay mo na pakiramdam mo ang hirap makabangon sa mga pagsubok? Nako, my husband and I were praying to have a child and we waited 9.5 years. Right, It was 9 so years. difficult to wait. Pero what's worse, when I finally got pregnant, we lost the child. Oh my! So, Camila, paano mo nalampasan ang lahat? You know, we really just had to trust in the Lord. He has been faithful to Raul and I all through our years. And so we knew his character, his nature. So sabi, we'll just trust in the Lord. And you know what? After a year, we got pregnant again. And now we have 2 children. Our dream, 1 son and 1 daughter. Wow, in one try, Kung hindi ang blessing of blessings, aywan ko na. Gaya mo, merong point din sa buhay nitong si Grayson na pakiramdam niya ang hirap bumangon. Let's watch his story. Sa pagmamaltrato ng kanyang lolo, namulat si Grayson. Dahil nga rin sa muwang kong edad at dahil sa kakulitan ko siguro, palagi akong sinisinturon, palagi akong pinapaluhod sa gilid. Kaya doon naitanim sa akin yung takot. Yun ang isa sa kadahilanan na kung bakit ako lumayas. Nang makaalis at lumayo sa pamilya, ay pinili niyang mamuhay sa lansangan. Yung iba sa kanila, parang hindi maganda yung trato. Kung meron man akong gustong gawin sa buhay ko, ay gusto ko lang makakain. So kailangan ko pong makasurvive. Minsan, may isang magulang na nagmalasakit na kumupkup sa kanya. Sa time na yon ay sapat na sa akin na meron akong tinitira ng bahay. Bali, ang iniisip ko pa rin noon ay para makasurvive. Tatak pa rin o daladala ko pa rin yung pagkatakot. Hindi nagtagal na pag-alaman ni Grayson na mayroong ibang kinakasama ang tinuturing niyang magulang. Dahil dito, parang pinapagalitan na, parang pinapalo. Doon na nagsimula na parang nakikita ko na hindi magiging maayos ang buhay ko rito. Nag-decide na naman akong lumayas. Bumalik sa lansangan si Grayson hanggang sa may tumulong sa kanya na mamuhay sa probinsya. Doon ay natutunan niyang magsugal at magnakaw ng pagkain sa bukid. Nung nagbibinata na ako, tapos makakagawa ako ng kasalanan, talagang ninenervyos ako. Dahil hindi ko masikmura, yun yung isa sa mga nagtulak sa akin uli na maghanap uli ng trabaho na. Sa isang pagkakataon, pinalad si Grayson na makapagtrabaho bilang gasoline boy. So dahil doon, sinikap kong gawin yung mga bagay-bagay na makakatulong sa akin sa araw-araw. At sa tagpong ito, naimbitahan siya sa isang Kristiyanong gawain na naging oportunidad upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Sinasabi niya, "Oh, Grayson, hindi ka naman siguro mangangamba na ngayon kasi meron ka ng tatay." Bali, doon po ako nabuhayan. At sa aking pagmamasid sa aking sarili bilang nung nakilala ko na si Kristo, merong mga lumalapit ng tao. Doon ko na nakita na merong Diyos na kaya niyang i-provide yung pangangailangan ng walang-walang tao. Dahil sa pagiging aktibo sa simbahan, ay tinulungan siya ng isang miyembro upang mag-aral sa Bible School at kalaunan ay maging full-time pastor. At yun yung humubog sa akin at nagbigay sa akin ng kalakasan na kailangan kong magpatuloy sa buhay at kailangan kong yakapin, kailangan kong bigyan ng kulay yung aking pagtawag sa akin ng Panginoon. Dahil sa katapatan ng Diyos, biyaya ring maituturing ni Grayson na makasal sa kanyang kasintahan na si Denya. Sa kasalukuyan,
siya pa rin yung kasama ko na tumutulong, sumusuporta para palaguin, palawakin at marami pang matutunan sa patungkol sa gawain ng Panginoon. Dahil sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, pinatawa din niya ang kanyang pamilya at iba pang taong nakasakit sa kanya noon. Dahil mahal ko pa rin sila bilang pastor, bilang nagpapahayag na dapat yung relasyon ng magulang sa anak ay huwag masira. Bilang mananampalataya, gusto kong ibalik yun. At kung meron man akong ninanais mulat sa Paul, makilala pa rin nila ako sa tamang panahon na nais ng Diyos. Kung dating namumuhay si Grayson sa karahasan, ngayon namumuhay siya sa grasya at pag-ibig ng Diyos. Kung ilalarawan ko ang Panginoong Hesus, siya yung tatay ko. Inayos ng Diyos yung buhay ko. Malaking bagay na, yung mga bagay na imposible, ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan para maging posible. Kung meron man akong pagmamalaki sa buhay kong ito, hindi po nagpabaya ang Diyos. What an inspiring story, no? No matter how mapait o madilim yung buhay natin sa ngayon, we can call on the Lord and He will just pull us out. He will make our path straight and He will give us a blessed life. And when you do that, especially when you are willing to release forgiveness, then the next chapter of your life is insured by the Lord. Makaka-move on ka talaga. You know, all of us, we go through different types of hardships, different types of trials and difficulties. Grayson is so unique, no? He was on survival mode for such a long time. And you notice when you're trying to survive, you really don't think about God. You're just thinking about yourself. So that's how he grew up. So it's difficult. We have no choice. The Lord commands us to forgive. Because forgiveness is not really for the other person, but it's to set ourselves free from that bitterness, from that pain that holds us, that binds us, that imprisons us. And, you know, the best way we can release forgiveness is when we allow the love of Christ to flood our hearts. And it begins with a prayer of surrender to receive Christ in your life. Would you like to do that right now so that He can do a work in your heart and you'll be able to release forgiveness unto all those that have hurt you? Pray with us. Let it come from your heart. Just say, Dear Jesus, I have been hurt for most of my life. And I've been trying to survive on my own. But Lord, I always fall short. Until I just realized what you did in Grayson's life and how much you matter, you truly matter in each of our lives. So right now, Lord, I need you. So I come to you and humble myself and I ask for your forgiveness. Lord, and in doing so, that I may receive strength to also be able to release forgiveness unto those that have hurt me, those that have wronged me. Lord, I have kept it in my heart for so long. I want to be set free. So Lord, please occupy my heart entirely as I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will empower me and enable me to forgive so that I can just embrace the next chapter of my life with you. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for paying for all of my sins on the cross. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming dasal at taos-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ikaw ay bago nang nilalang, ang luma mong pagkatao ay wala na. The next chapter of your life will never be the same again because of Jesus. Sabi nga sa Colossians 1:13-14, For He has rescued us, that's God, from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins. Yes. Thank you, Jesus. Bukod sa forgiveness at change life, sinulat din ni God ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. So, if you prayed with us, kapatid, balita mo naman kami sa inyong desisyong ginawa.
please text yes, space, your name, space, your location at ipadala yan sa 0998-590-0620. Again, that's 0998-590-0620. Samantala, meron bang maliit o malaking kasalanan? Meron bang kasalanan na hindi deadly? Alamin yan sa Ang Sabi ng Bible. May kasalanan bang hindi deadly? Ang sabi ng Bible. Pag sinabi kasing sins, ay violation of every God's command. Ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos, at pagsuway sa Diyos ay pagsira ng buhay natin. Kaya may utos ang Diyos kasi gusto ni Lord i-bless ka eh. Gumanda ang buhay mo eh. Kaya sabi ng Biblia, Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord." Wala siyang sinabi na, halimbawa, pagsisinungaling, ang kabayaran niyan ay konting palo lang, ang pagnanakaw ay pagkakulong, tapos ang pagpatay ay ang kabayaran ay kamatayan lang din. Walang ganun eh. Walang mortal, walang venial. Every sin is sin to the Lord. Lahat ng kasalanan, ang kabayaranan ay kamatayan. Pero the good thing is, God always forgive. Pero wag tayong magpatuloy sa kasalanan. Tandaan natin, ang death ay hindi lang limited sa physical kasi lahat naman tayo mamamatay physically. But the worst death that can happen when you sin is spiritual death. That means separation from God. And then eventually, it will lead us to physical death. And worse, ay mamatay tayo, yung tinatawag na eternal death, sa impyerno. Ang sabi ng Bible. Camila, we need to understand that we can't inherit the kingdom of God or go to heaven without being perfectly holy. And you and I will never be perfectly holy. That's why it's the righteousness of Jesus Christ, what He did on the cross, so to nail all kinds of sin that you can ever think of is all nailed on that cross. It's that holiness given to us, imputed to us by Christ, is what God the Father sees. I see the holiness of my Son in you. Therefore, yes, surely you can enter my kingdom. Yeah. Yun eh. Wala yung pwede small lie, wag na lang yung big lie, hindi pwede. Yes, and if we think, no, our good works, mas marami namang good works ko kaysa sa bad works, no? So pwede ako pumasok sa heaven. Yeah. It will never be because God is so perfect. And imagine mo if we had to live forever with a little bit of sin. Kahit Right. yung little bit of We'll sin. never make it. Not only that, it will be like a living hell. Right. Diba? That's right. So gaya ng pagpapatawad ni God sa atin, magpatawad din tayo sa iba. Ephesians 4:32 says, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." And as we forgive others, the next chapter of our lives will be lighter, brighter, and happier. Amen. Samantalang isang chapter sa buhay ni Marjorie ang hindi niya makakalimutan. Pinagbabawalan siya ng kanyang magulang na magka-boyfriend habang nag-aaral. Ano kaya ang mas matimbang sa kanya? Boyfriend o pag-aaral? Alamin natin ang kanyang desisyon coming up next. Kahit isa po sa pamilya namin, wala pong makakapagtapos ng pag-aaral kasi po, mahirap lang kami. Hindi sapat sa pangangailangan ng buong pamilya ni Angelica ang 150 pesos na kita kada araw ng kanyang ama. Tanging dasal ang kinakapitan ni Angelica. Nagtitiwala po ako sa plano ni Lord. Sagot sa kanyang dasal ang back-to-school program ng Operation Blessing. Nag-aaral siya ngayon ng BS Business Administration. Sobrang saya ko po kasi meron na po akong allowance, meron na po akong pangtusto sa pangailangan ko sa school, pang-pay ng boarding house. Salamat po sa scholarship na ipinagkaloob nyo. Dahil po doon ay nagkaroon po ako ng pag-asa na magkaroon ng magandang buhay. Because of your monthly donation, we are able to provide education and a bright future to the likes of Angelica. Taus-pusong pasasalamat for choosing to partner with us in transforming lives. Scan the QR code to send your monthly support or visit cbnasia.com/give. May you be blessed to bless. Paano mo nga ba malalaman kung siya na ang tugon sa panalangin mo?
Hello everyone, I'm Rain Matienzo and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week special, Tugon. In this story, I'm a honey seller praying and waiting for God to give me my own honey. Paano sasagutin ni Lord ang aking prayer at isusulat ang aking love story? Abangan mo yan sa GMA. Sa mga estudyanteng nanonood sa atin, pinagbabawalan ka ba ng iyong magulang na magka-boyfriend o girlfriend habang nag-aaral? Well, ganyan ang sitwasyon ni Marjorie. Ano kaya ang mas matimbang sa kanya? Boyfriend o pag-aaral? Heto na ang kanyang pasya. Maagang namulat si Marjorie na magtrabaho bilang isang mananahi. Hangad niya ang tumulong sa pamilya. Hindi ako nagtatampo kasi nakita ko din kung paano kami inalagaan ni Mama tsaka ni Papa. Very responsible talaga silang dalawa. Hindi man nila kayang ibigay yung wants namin, pero yung needs nami-meet. Kasabay din ito ang buong puso niyang pagpupursige na mag-aral ng mabuti. Hanggang sa umabot ng kolehiyo, kumuha siya ng kursong BS Accountancy. Ngunit kinailangan niyang ipagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Dito nagsimulang magbago ang isipan ni Marjorie sa kanyang buhay. Doon na nag-start maging open yung mind ko sa parang naiinggit na ako sa ibang tao. Tapos parang nagkakaroon na rin ako ng wala akong confidence sa sarili ko. Hindi ko na nakikita si Lord sa situation. Parang more on kaya ko. Habang nasa ganitong sitwasyon, nakatagpo si Marjorie ng isang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Nung nagka-boyfriend ako, parang yun na, feeling ko maganda na ako. Tapos feeling ko secured ako kasi meron nagsasabi sa akin, mag-ingat ka, ganun. Tapos parang talagang nararamdaman ko din na nagkikare talaga siya sa akin. So, dun ko masabing umikot din yung mundo ko sa kanya. Tapos siya din, umikot din yung mundo niya sa akin. Kasi nagtagal din kami ng almost 7 years. Hindi nagtagal, nabisto ito ng kanyang ina at napagsabihan tungkol sa kanyang relasyon. Nag-aaral ka tapos nagbo-boyfriend ka. Tinuloy ko pa din. Pinangako ko kay Mama na, Mom, di makakatapos ako ng pag-aaral. Promise, matatapos ko yung pag-aaral. Ayaw pa din nila. Hindi pa din okay. Kasi nga nag-aaral. Pero tuloy pa din, secret. Tinupad ni Marjorie ang pangakong makapagtapos sa kolehiyo hanggang makapagtrabaho bilang accounting associate sa isang kumpanya at iniwan ang pagiging mananahi. Sa bagong trabaho, nakakaapekto ito sa relasyon ni Marjorie sa kanyang kasintahan. Kami na yung magkasama pero iba pa din yung pinag-uusapan namin. Parang trabaho pa din. Parang natotoxic na din ako. Parang hindi ko masyado ma-enjoy pag kasama ko siya. Parang mas gusto ko na lang magpahinga. Habang lumalamlam ang kanilang relasyon, isang kaopisina ang bumihag ng kalooban ni Marjorie. Siya kasi tuwing nagjo-joke siya, parang natutuwa ako, nagiging comfortable ako sa kanya. Tapos hanggang sa hindi ko na napapansin na na-fall na pala ako sa kanya. Pero alam kong mali kasi nga may boyfriend ako nung time na yon. Isang araw, habang siya ay papunta sa trabaho, napag-alaman ni Marjorie mula sa isang kaibigan ang tunay na pagkatao ng kanyang kaopisina. Gusto ko nang hiwalayan yung boyfriend ko talaga kasi parang mas gusto ko na siya. Tapos bigla niya sinabi sa akin na meron siyang asawa. Anong ginagawa ko sa sarili ko? Bakit ako nagkakaganito? Maayos naman yung buhay ko noon, pero bakit sinisira ako? Ako yung sumira. Parang sinisisi ko, kung nung una sinisisi ko, tao. Ngayon parang sinisisi ko yung sarili ko. Hindi ako marunong magdesisyon. Minsan, sa isang pagtitipon, natagpuan ni Marjorie ang pag-ibig ng Diyos. Naramdaman ko yung pagmamahal ni Lord. Sinabi ko lang, meron kasing deepest longing sa heart ko na na-meet ulit ni Lord. Na-miss ko si Lord. Hindi ko inisip na nasaktan si Lord sa ginawa ko. Tapos nag-sorry talaga ako nun kay Lord. Sa tulong ng Panginoon, ay unti-unting inayos ni Marjorie ang kanyang buhay. Binitawan din niya ang mga dating relasyon na kanyang pinanghawakan. Nagkaroon na kami ng usapan, agreeing na, sige, wag na lang muna. Kasi kung hindi pa rin naman talaga tayo, parang hindi pa naman talaga time. Ngayon, ibinabahagi ni Marjorie ang kanyang natutunan sa mga kabataang dumadaan din sa kanyang naranasan.
Si Marjorie ay isa ng functional consultant sa isang kumpanya, worship leader, at youth leader sa kanilang simbahan. Kapag wala ka sa presence ni God, ang bilis mong matatamaan ng temptation, insecurities, hindi mo alam yung identity mo, hindi ka satisfied sa life mo. Romans 5:8 na, but God demonstrated His love for us in this, that while we were yet sinners, Christ died for us. Doon parang sobrang nadurog yung puso ko kasi yung while we will still yet sinners, makasalanan pa ako, mahal niya na ako. You know, I always tell my kids, that wag kayo magkaroon ng boyfriend or girlfriend while you're still studying. Yeah, but we gotta tell them while they're still young, because when they're older, they might not listen. And I say, because when you enter into a relationship, your end goal is marriage. And if you enter a relationship too early, nag-aaral ka, di ba? How can you think about marriage at that age? Right, diba? and long courtships, really, they're not healthy. Yes. Yeah, because yun nga, when they start too young. So, what's next sa buhay ni Marjorie? Well, next chapter na. Ikinasal na siya. Nahanap na niya ang katuwang niya sa buhay. Wow! Kaya happy, blessed, full of love, and Complete family na sila dahil biniyayaan na sila ni Lord ng baby. Truly, God is faithful. God bless your family more and more. wow! Dahil sa pinagdaanan at natutunan sa buhay, patuloy din inihahayag ni Marjorie ang kabutihan ng Diyos, lalo na sa mga kabataan. Truly, from mess to message ang testimony ni Marjorie. Nothing is impossible talaga kay Lord. Tama, ganyan din ang napatunayan ni Kristan at Nicole. Nagkakilala sila sa Facebook, naging friend, hanggang naging forever. Ang kanilang love story sa ating pagbabalik. Stay with us. Feeling mo ba wala na magmamahal sa'yo dahil sa nakaraan mo? Hi everyone, my name is Luke Conde and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week Special Tugon. Ako po ay gaganap bilang si Nolo, a guy with big dreams and one of which is to be loved despite my past. Mangyari kaya ito? Abangan nyo yan sa GMA. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. He's my first. She's my last. Dalawang magkaibang mundo. Magkalayo, pinagtagpo. Sa Facebook, nakita ko na may parang beauty contest sa barangay namin. Tapos nakita ko yung picture niya. Ganito kaganda, hindi ko kilala. I didn't know. I thought he was part of the staff and the organizers. Then after that, he asked me if we both can have lunch together. Dito na nagsimula ang kwento ng kanilang forever. Bagaman parehong lumaki sa Makati, hindi kailanman nag-cruise ang landas nila. Kapwa abala sa kanya-kanyang career, si Kristan ay OFW sa New Jersey at si Nicole dito naman sa Pilipinas. Magkaiba rin sila ng pinagdaanan pagdating sa pakikipagrelasyon. Si lalaki, maraming naging girlfriend. Nung high school, parang ano lang naman. Puppy love, text kayo. Second girlfriend ko, lagi nag-aaway. Yung pangatlo, pumunta naman ako ng New Jersey. Si babae naman, never nagka-boyfriend. Medyo maraming mga boys na maalikit, ganyan. Very strict ang parents. So, bata pa lang, nararamdaman kong may hirapan ako. Ilang dates ang pinagdaanan. Pati magulang ni Nicole, niligawan ni Kristan. Hindi, talagang no. No, parang no, Nicole. No, parang ganyan. Ngunit sa halip na ipilit,
Panalangin ang naging paraan upang mapalambot ang puso ng magulang ni Nicole. Kalaunan ay... Until one night, I received a dream from God. I saw our wedding day with Him. Di naglaon ay officially naging mag-on sila Kristan at Nicole. Ngunit dahil bumalik na sa New Jersey si Kristan, naging online ang kanilang long-distance relationship. Sa loob ng halos 1 taon, naging mahirap para sa kanilang dalawa ang ganitong setup. May tampuhan, awayan, at pagkamisman sa isa't isa, di sila bumitaw sa kanilang pagmamahalan. Hanggang isang araw, biglang hindi na makontak si Kristan ni Nicole. Ayun, sinurprise niya ako. Hindi ko alam na nauuwi pala siya. Naaway ko pa siya kasi ang alam ko, dapat nagte-textan kami that day. Isang wedding proposal. Isang mahalagang tanong at sagot ang kailangan dahil ito ay isang hakbang papalapit sa inaasam na kasalan. So we knew that our relationship was meant for something bigger. For 22 years, I have prayed that God would lead me to His choice, and I am confident that His will is being fulfilled this afternoon. Through the pressures of the present and the uncertainties of the future, I promise to be faithful to you. I will love, serve, and obey you as long as we both are alive. Ang kasal na ito ay simula pa lamang ng mas malaking hamon, ngunit masayang paglalakbay para sa kanilang forever. He's my first. She's my last. And I know that this love will last forever. Wow. Oh, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Really, you know, if we align our lives with God, He will cause the next part of our lives, you know, to unfold. Kung wag tayo magmadali, di ba? Yes. Oo. God's timing is perfect. And I like that she prayed to the Lord and prayed for God's best. And God gave her His best, di ba? Tama. At sa ngayon, ang mag-asawang Lim ay nasa Amerika na naninirahan. Natapos na rin ni Nicole ang kanyang graduate studies abroad. Wow! Wait! There's more! Biniyayaan din sila ni Lord ng sariling bahay. Wow! Awesome! But wait! There's so much more. What's next sa buhay nila? 2 na ang kanilang anak. It's a blessing from the Lord. God bless this family more and more. Praise and glory be to our God talaga. Amen. May dala-dala ka bang kabigatan sa buhay? Pakiramdam mo, nawawalan ka na ng pag-asa? Are you asking the Lord, what's next? Then, come to Jesus. Humingi ka ng lakas, basahin at isabuhay ang kanyang mga salita. Sabi nga sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." That's true. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Tune in again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. That was the time na talagang nag-crash yung mundo ko. I felt devastated. Parang nawala na naman yung love na I was longing for all my life. Ang pagiging Kristiyano, hindi madali. Nang namatay ang asawa ko, sabi ko, Lord, napakahirap naman ang pagsubok na binigay mo sa akin. Physically, sinasaktan pa kami, Papa. Naglulong ako ng love ng Father. Doon ko na-realize yung grace ni Lord. Jemima, even if sobrang unfaithful mo sa akin, mahal na mahal pa rin kita.